Hello guys! Christmas is coming! Gagawa tayo ngayon ng gulaman jelly at pwedeng-pwede niyong lutuin ngayong Pasko at bagong taon. First, maglalagay tayo ng pineapple tidbits. Pwede rin sa mga lianera kung gusto ninyo, pero kami, ito yung paglalagyan namin, square na medyo malaki. Ikakalat lang yung tidbits sa lahat ng part para malagyan lahat. Dalawang sahog nga lang pala yung ilalagay namin dito, pero yung iba naglalagay din sila ng fruit cocktail. After ilagay yung tidbits, maglalagay naman kami ng raisins. Eto, masarap din to kasi nakakabalanse siya ng lasa dahil medyo maasim siya. Kaya naman masasarap ang ating gulaman jelly. Ikakalat lang din lahat yung raisins sa lahat ng part para malagyan din lahat. Dapat nakaprepare na to before magluto. At ngayon naman, magluluto na tayo ng ating gulaman. Maglalagay lang tayo ng 13 cups of water dito sa ating kaserola. Nakasarado pa yung stove nito ha, hindi pa nakabukas dahil hahaluin muna natin. 13 cups of water para sa 3 pack ng Mr. Gulaman. And after ilagay yung 13 cups of water, lalagay naman natin itong 3 packs ng Mr. Gulaman na color green. At habang binubuhos nga yung ating powder, kailangan ay tuloy-tuloy yung paghalo para hindi magbuo-buo yung ating gulaman. Kasulat nga pala sa pakete guys ng gulaman ay 6 cups of water pero ako ginawa ko lang na 4 cups kasi mas konti yung tubig, mas makunat yung kalalabasan ng gulaman. Itong time na to guys ay binubuksan ko na yung stove. Pwede nang buksan dahil nahalo ko ng mabuti yung gulaman at siguradong wala nang magbubuo-buo. Pero kapag bukas, kailangan ay halo ulit ng halo at huwag titigil hanggang sa kumulo. Tuloy-tuloy lang ang paghalo at pagka medyo kumukulo na, pwede nating ilagay ang 2 cups of condensed milk. Ito nga pala guys yung magsisilbing pampalasa natin dito sa ating gulaman. At habang ibinubuhos yung condense, kailangan ay tuloy-tuloy lang din ang paghalo. Talaga naman, maghahalo ka na maghahalo kapag nagluluto ka ng gulaman para hindi magbuo-buo. 2 cups of condensed milk ang ating ilalagay dito para medyo tumamis, pero maglalagay din tayo mamaya ng asukal. Ito na nga pala yung pangalawang cup ng ating condensed milk. Ibuhos lang din to at tuloy-tuloy lang ang paghalo. At kapag naghalo na ng maayos ang ating condensed milk at ang ating gulaman, pwede na tayong maglagay ng 3 spoonful of sugar. Tapos haluin lang din natin ng maayos ito guys para naman matunaw ang ating sugar. Haluin lang ng haluin ito at tikman nyo rin guys kung gusto nyo pang dagdagan ng sugar. Ito ay depende rin sa inyong panlasa. Tuloy-tuloy lang sa paghalo para matunaw ang sugar. At ayan, kung medyo bumubula na, ibig sabihin na yung kumukulo na ang ating gulaman at pwedeng-pwede na natin itong isalin doon sa ginawa natin kanina na tray. Ganyan lang ang pagsalin guys at kailangan isalin ito habang mainit pa. Madali nga palang tumigas ang ating gulaman na niluto dahil konti nga lang yung tubig na ating inilagay. Ayan siya guys, kaya hihintayin na lang natin tong lumamig at pwede nang kainin. And after ilang oras, matigas na agad ang ating gulaman jelly. Oo nga pala guys, mas masarap to kapag nilagay ninyo sa ref. Mas ma-enjoy nyo yung pagkain nito. Guys, tama nga lang pala yung tamis ng ating ginawa, kaya naman talaga namang makakarami ka nito. At sure na pwedeng-pwede to sa mga bagets. Ayan nga pala yung pineapple at kada kagat nagbabalanse yung lasa. That's it guys, ganun lang kadali lutuin. Sana nagustuhan nyo. Merry Christmas, God bless all, bye!